Isang mapayapang sandali sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Sa bawat kwento, may mga pusong nasusugatan, pero may mga puso ring natututong maghilom sa paraang hindi natin inaasahan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang sumira ng iyong tiwala ay ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Eliana. Palakpakan po natin muli ang haligi at puso ng Navarro Holdings, ang ating minamahal na CEO, Miss Eliana Navarro, at ang kanyang mapapangasawa, ang CEO ng kumpanya, Mr. Marco Delgado. Ang hiyawan at palakpakan ay parang musika sa pandinig ni Eliana. Nakatayo sa entablado, sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, hawak ang kamay ni Marco, pakiramdam niya ay hawak niya ang buong mundo. 10 taon. 10 taon ang pagpapagal na nagbunga ng tagumpay. At sa gabing ito, sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa industriya, sa tabi ng lalaking pinakamamahal niya, lahat ay perpekto. Hinawakan ni Marco ang mikropono. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, tayo na. At sa ngiting iyon, panatag ang puso ni Eliana. Maraming salamat sa inyong lahat. Panimula ni Marco. Ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa. Tonight is truly about the future. Tumango si Eliana, naghihintay sa susunod niyang sasabihin sa mga planong pinaghandaan nila ng magkasama. Pero huminga ng malalim si Marco at lumingon sa audience. And speaking of the future, I would like to call on someone very special to join me on stage, Miss Isabel Reyes. Kumunot ang noo ni Eliana. Isabel, ang assistant niya, anong ginagawa niya dito? Bago pa man siya makapagtanong, nakita niya si Isabel na umaakyat sa entablado, nakasuot ng isang makinang na puting bestida. Naguguluhang napatingin si Eliana kay Marco, ngunit hindi na siya nito tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakatuon na lamang kay Isabel. Kinuha ni Marco ang kamay ni Isabel at hinarap ang nagugulumihan ng mga bisita. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa kinabukasan ng Navarro Holdings. Sabi ni Marco, ang boses ay nag-iba, kundi pati na rin ang kinabukasan ko. Hinaplos nito ang tiyan ni Isabel, isang tiyan na bahagyang umuumbok sa ilalim ng hapit na bestida. Because Isabel is carrying our child. Isang salita. Iyon lang ang narinig ni Eliana. Ang ingay ng palakpakan, ang bulungan, ang musika, biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang pagtibok na napakabagal, na parang pagod ng tumibok. At sa gitna ng katahimikang yon, sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, sa ilalim ng parehong liwanag na kanina lang ay nagpapakislap sa kanyang tagumpay. Lumuhod si Marco Delgado. Hindi sa harap niya, kundi sa harap ni Isabel. Inilabas nito ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isabel Reyes, will you marry me? Ang sigawan ng iilang nakakaalam. Ang gulat na bulungan ng karamihan. Ang sunod-sunod na flash ng mga kamera. Lahat ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang kamay ni Marco, wala na sa kamay niya. Kaninang umaga lang. Ibinulong nito sa kanya, I love you, Eliana. Always. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip niya. Isang malupit na kasinungalingan. Naramdaman niyang parang may yelong gumapang sa kanyang dibdib, kumakalat sa bawat ugat. Pinapalamig ang kanyang buong katawan hanggang sa siya'y manigas. Ang mikropono sa kanyang kamay ay parang naging isang blok ng yelo. Nakita niya, sa sulok ng kanyang mga mata, kung paano tumango si Isabel habang umiiyak. Nakita niya kung paano isinuot ni Marco ang singsing sa daliri nito. Nakita niya kung paano sila naghahalikan.
sa gitna ng entablado kung saan dapat ay silang dalawa ang nakatayo. Pagkatapos, tumayo sila at naglakad paalis. Iniwan si Eliana doon, mag-isa, nakatayo, nakatingin sa kawalan. Ang bulungan ay naging isang ugong. Grabe, nakakahiya. Sa harap pa talaga nating lahat. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang dignidad na 10 taon niyang iningatan at pinaghirapan ay dinurog sa loob lamang ng ilang segundo. Isang boses ang biglang sumigaw mula sa ibaba, mas malakas kaysa sa iba. Isang boses ng isang reporter. "Miss Navarro, anong masasabi niyo?" Lahat ng kamera ay bumalik sa kanya. Ang lahat ng ilaw, ang lahat ng mata. Naghihintay, humuhusga. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Naramdaman na lamang niya ang isang bagay na mainit na dumaloy sa kanyang pisngi. Isang butil ng luha. "Miss Navarro, anong masasabi niyo?" Ang sigaw ng reporter ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kahit na mabilis siyang inalalayan ng mga security personnel, palayo sa entablado, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa kahihiyan. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa sasakyan. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong alaala ng mga ilaw ng siyudad na dumadaan, na parang mga mantsa ng kulay sa bintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig, isang lamig na nagmumula sa loob, na kahit ang mamahaling balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat ay hindi kayang pawiin. Pagbukas ng malaking pinto ng mansyon, sumalubong sa kanya ang liwanag at ang pamilyar na mukha ni Manang Tess, ang kanilang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Walang salitang namutawi sa labi ng matanda. Tanging ang mga mata nitong puno ng awa at pag-aalala ang nangusap, at sa isang tingin na iyon, ang pader na itinayo ni Eliana sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Bumagsak siya sa mga braso ni Manang Tess, at doon, sa init ng yakap nito, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, mga hikbi ng isang pusong pinagtaksilan, ng isang dignidad na winasak. Dinala siya ni Manang Tess sa sofa. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong. Hinayaan lang siya nitong umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Dahan-dahan, lumuhod ang matanda at marahang hinubad ang kanyang mga sapatos. Ang mga sapatos na simbolo ng kanyang kapangyarihan kanina, na ngayon ay parang mga posas na lamang na sumasakal sa kanyang mga paa. Sinimulan nitong masahihin ang kanyang mga pagod na paa. Isang simpleng gawain na naghatid ng kakaibang ginhawa. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. "Eli?" Dumating si Eileen Santos, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang abogada. Agad itong lumapit at umupo sa tabi niya, hinawakan ng kanyang nanginginig na kamay. "Nandito na ako," bulong ni Eileen. Simpleng mga salita, pero para kay Eliana, iyon ang pinakamatibay na pangako sa buong mundo. Muling bumuhos ang luha ni Eliana sa pagitan ng mga hikbi na ibulong niya ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. "Bakit, Eileen? Saan ako nagkamali?" Hinaplos ni Eileen ang kanyang likod. "Wala kang kasalanan, Eli. You did nothing wrong. Some people are just cruel." Nanatili silang magkatabi sa loob ng mahabang oras nang tuluyan ng humupa ang bagyo sa dibdib ni Eliana at napalitan ito ng isang mapanglaw na katahimikan. Nagsalita muli si Eileen. Ang boses ay seryoso na. "Eli, kailangan mong makinig sa akin." Tumingin ito sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban. In fact, ngayon pa lang ito magsisimula. Umiling si Eliana. "Anong laban?" "Eileen, tapos na. Kinuha na niya ang lahat." "Hindi lahat," maring sabi ni Eileen. "May iniwan ng papa mo. Isang huling habilin.
Isang bagay na sinabi niyang, ibigay ko lang sa'yo sa oras na kailangan mo ng lumaban para sa sarili mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Eliana. Ang pagod na isip ay pilit na inuunawa ang sinasabi ng kaibigan. Habilin? Isang di pangkaraniwang last will and testament. Paglilinaw ni Eileen. May kakaiba itong kondisyon. Isang kondisyon na para bang alam na ng papa mo na darating ang isang araw na katulad nito. May kinuha si Eileen mula sa kanyang bag. Isang luma at medyo kalawangin ng susi. Inilagay niya ito sa palad ni Eliana. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. Bukas, sabi ni Eileen. Ang boses ay matatag. Kailangan nating buksan ang iniwan ng iyong ama. Pero Eliana, kailangan mong maging handa. Hindi ito magiging madali. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Si Eliana, suot ang isang simpleng itim na bestida, ay nakaupo sa tabi ni Eileen sa loob ng malamig at pribadong silid ng isang bangko sa Makati. Ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Sa kanilang harapan, sa ibabaw ng isang mesang gawa sa mahogany, ay isang mabigat na metal box. Dahan-dahang isinuksok ni Eileen ang kinakalawang na susi sa seradura. Isang malutong na click ang bumasag sa katahimikan. Huminga ng malalim si Eliana habang marahang itinaas ni Eileen ang takip. Sa loob, wala roong mga alahas o pera. Ang laman lamang nito ay dalawang bagay. Isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento at isang selyadong sobre na may pangalan niyang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Unang kinuha ni Eileen ang folder. Bilang abogada, sinimulan niyang basahin ang mga nilalaman nito ng may profesional na pananaw. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang noo ay lalong kumukunot. Gaya ng sinabi ko, sabi ni Eileen matapos ang ilang minutong pagbabasa, ang boses ay mahina. This is his last will and testament at ito ang sinasabi ng pinakamahalagang clause. Itinuro niya ang isang partikular na talata. Binasa ito ni Eliana. Ang puso niya ay biglang bumilis. Ayon sa dokumento, ang buong kapangyarihan at kontrol sa Navarro Holdings ay mapupunta lamang sa kanya kung mapapatunayan niya ang kanyang katatagan at kakayahang mamuno sa gitna ng matinding pagsubok. At ang pagpapatunay na yon ay mangyayari sa pamamagitan ng isang vote of confidence mula sa Board of Directors sa loob ng 3 buwan. Kung siya ay mabibigo, ang kontrol ng kumpanya ay mapupunta sa isang trust na pamamahalaan ng board hanggang sa mapagdesisyonan ang susunod na CEO. 3 buwan. Bulong ni Eliana. Binigyan ako ni Papa ng isang pagsubok. Isang pagsubok na para bang alam niyang kakaharapin mo, sagot ni Eileen. Pagkatapos, kinuha ni Eliana ang sobre. Dahan-dahan na niyang pinunit ang selyo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob ay isang sulat. Anak kong Eliana, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw kung kailan kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa ng mas matatag kaysa dati. Ang negosyo ay isang laban, at sa laban na ito, hindi lahat ay lalaro ng patas. May mga ahas na magbabalat kayo bilang kaibigan. May mga taong sasamantalahin ang iyong kahinaan. Ibinigay ko ang kondisyon na yan sa aking huling habilin hindi para pahirapan ka, kundi para bigyan ka ng pagkakataong ipakita sa lahat at higit sa lahat sa iyong sarili kung sino ka talaga. Huwag mong kalimutan, ang kapangyarihan at yaman ay nawawala. Pero may isang bagay na hinding-hindi mananakaw sa'yo. Tandaan mo sana lagi. Ang pinakamalaking yaman natin, anak, ay ang dignidad. Nagmamahal, Papa P.S. Kung sakaling kailangan mo ng tulong mula sa isang taong mapagkakatiwalaan, hanapin mo si Arturo. Naramdaman ni Eliana ang init sa kanyang mga mata.
Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang yakap mula sa nakaraan. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagong determinasyon. Hindi na siya iiyak. Lalaban siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang dignidad. Sino si Arturo? Tanong niya kay Eileen. Nagkibit-balikat si Eileen. Hindi ko rin alam. Walang Arturo sa listahan ng mga empleyado o kasosyo ng kumpanya. Habang iniisip niya ang misteryosong pangalan, biglang tumunog ang telepono ni Eliana. Isang email notification. Nang makita niya kung kanino galing at kung ano ang subject, nanlamig ang kanyang mga kamay. Galing sa opisina ni Marco. Subject: Urgent. Emergency board meeting. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. At ang bawat salita ay parang isang sampal. Si Marco Delgado ay tumatawag ng isang emergency meeting para pag-usapan ang pangangailangang bigyan si Miss Eliana Navarro ng isang temporary leave of absence dahil sa kanyang kasalukuyang unstable mental and emotional state. Ang luhang napalitan ng galit. Ang galit na napalitan ng malamig na determinasyon. Tumigas ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa telepono. Tumingin siya kay Eileen, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na. "He's making his move," sabi ni Eileen. Ang boses ay seryoso at puno ng babala. At napakabilis niyang kumilos. Imposibleng mag-isa lang siya dito. Tinitigan ni Eileen si Eliana ng diretso sa mata. May kasabwat sila sa loob. May kasabwat sila sa loob. Ang mga salita ni Eileen ay parang isang matalim na bubog na tumarak sa isipan ni Eliana. Pagbalik niya sa mansyon, hindi siya natulog. Dumiretso siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at mahogany ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Pero ngayon, para itong isang paalala ng bigat na nakaatang sa kanyang mga balikat. Hindi na ito laban para sa puso. Laban na ito para sa lahat ng ipinaglaban ng kanyang ama. Umupo siya sa malaking silyang balat at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga mata, na bahagyang namumugto pa rin, ay puno na ngayon ng isang malamig na apoy. Isa-isa niyang sinuri ang minutes ng lahat ng board meetings sa nakalipas na 6 na buwan. Pinakinggan niya ang mga recording ng bawat pagpupulong, hinahanap ang anumang senyales, anumang pagbabago sa tono, anumang salitang maaring maging pahiwatig. 3 tao ang nasa listahan niya. Si Mr. Sandoval, ang pinakamatandang miyembro ng board, na laging nag-aalala sa stability ng kumpanya. Si Miss Reyes, isang ambisyosang executive na alam niyang matagal nang inggit sa posisyon niya. At si David Lim, ang Chief Financial Officer, ang kanang kamay ng kanyang ama. Ang taong itinuring na niyang pangalawang ama pagkamatay nito. Ang isiping si David ang traidor ay parang isang sundang sa kanyang dibdib. Imposible. Pero sa isang laban na tulad nito, walang lugar para sa sentimiento. Kailangan niyang makasiguro. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Tinawagan niya ang 3, isa-isa. Bawat tawag ay may parehong tono. Isang CEO na humihingi ng kumpidensyal na payo. Ngunit bawat tawag ay may dalang magkakaibang pain. Kay Mr. Sandoval, sinabi niyang pinag-iisipan niyang ibenta ang isang non-performing asset sa Cebu para mapabuti ang kanilang cash flow. Kay Ms. Reyes, ibinulong niya ang isang pekeng plano tungkol sa isang malaking tech acquisition na magpapabago sa direksyon ng kumpanya. At kay David, ang pinakamasakit sa lahat, humingi siya ng tulong sa pag-aaral ng isang secret proposal para makakuha ng bagong credit line mula sa isang partikular na bangko sa Singapore. Isang bagay na sila lang dalawa ang dapat makaalam. Lumipas ang maghapon, walang nangyari. Nagsimula ng isipin ni Eliana na baka nagkamali siya. Baka paranoia lang niya ang lahat. Hanggang sa tumawag si Eileen. "Eli, may nakuha ang team ko," sabi ni Eileen sa kabilang linya. Ang boses ay apurado.
May biglaang aktibidad sa kampo ni Marco. Naghahanda sila ng isang counter-proposal para sa isang credit line. Nanlamig si Eliana. Si saang bangko? Nag-alinlangan si Eileen bago sumagot. Sa parehong bangko na sinabi mo kay David, ang Singapore International Bank. Pagkarinig nito, napapikit si Eliana ng mariin. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi si Sandoval, hindi si Reyes, si David. Ang taong umakay sa kanya sa unang board meeting niya. Ang taong nagturo sa kanya kung paano basahin ang mga financial reports. Ang taong yumakap sa kanya sa burol ng kanyang ama. Bigla niyang naalala ang mga sinabi nito noon habang inaabot sa kanya ang isang folder. Huwag kang mag-alala, Ma'am Eliana. Hindi kita iiwan. Itutuloy natin ang nasimulan ng papa mo. Ang alaala ay parang isang laso na kumalat sa kanyang sistema. Ginawang abo ang lahat ng natitirang tiwala sa kanyang puso. Hindi na siya nagsalita pa. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya. Kinuha ang folder na inihanda ni Eileen kanina. Isang manipis na folder na naglalaman ng mga printout ng email trail mula sa team ni Marco at ang ulat ng isang malaking wire transfer na ginawa ni David patungo sa isang offshore account. Ilang linggo na ang nakalipas. Naglakad siya palabas ng opisina nang may determinadong mga hakbang. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa marmol na sahig ay matigas at may bigat. Dumiretso siya sa opisina ni David Lim. Hindi siya kumatok. Itinulak niya lang ang pinto. Nakatayo doon si David, nagtitimpla ng kape, nakatalikod sa kanya. Lumingon ito at ang ngiti sa labi nito ay unti-unting naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Eliana. Ma'am Eliana. Walang sinabi si Eliana. Lumapit siya sa mesa nito at marahang ipinatong ang manipis na folder sa ibabaw. Binuksan ito ni David. Nakita niya ang mga printout, ang pangalan ng bangko, ang mga detalye ng transaksyon. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang isang multo na nakakita ng isa pang multo. Ibinalik niya ang tingin kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ang tanong ni David ay naiwang nakalutang sa hangin. Hindi sumagot si Eliana. Tinalikuran niya lamang ito. Iniwan siyang nakatayo roon, maputla at nanginginig. Hawak ang mga ebidensya ng kanyang kataksilan. Pagbalik sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi dumating. Sa halip, isang alon ng pagod at pait ang bumalot sa kanya. Ang pagkakanulo ni Marco ay isang matalim na saksak. Ang pagkakanulo ni David ay parang pagwiwisik ng asin sa sariwang sugat. Ang pakiramdam na mag-isa ka sa isang mundong puno ng mga taong pinagkatiwalaan mo ay nakakasakal. Para siyang nasa loob ng isang mamahaling kahon na salamin. Maganda, marangya ngunit walang hangin. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Eileen. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito. Nakita ang bigat sa kanyang mga mata at simpleng sinabi, "Tara, labas tayo." Hindi nagtanong si Eliana kung saan. Sumunod lang siya. Iniwan nila ang matatayog na gusali ng Makati. Biniyahe nila ang magulong kahabaan ng EDSA. Ang bawat metro palayo sa sentro ng kapangyarihan ay parang isang metrong palapit sa kanyang sarili. Huminto sila sa isang simpleng kalye sa Quezon City sa tapat ng isang karinderya na walang pangalan. Tanging isang kupas na signboard na may nakasulat na tindahan at kainan. Nag-alinlangan si Eliana. Sanay siya sa mga fine dining restaurant kung saan ang mga kubyertos ay mas marami pa sa putahe. Ngunit hinawakan ni Eileen ang kanyang braso at marahang hinila siya papasok. Ang amoy ng adobong kumukulo at sinigang na mainit ay sumalubong sa kanila. Ang mga upuan ay gawa sa plastic. Ang mga mesa ay may takip na makulay na oilcloth. Ang mga kumakain ay mga jeepney driver, mga estudyante, mga ordinaryong manggagawa, mga taong ang tanging problema
ay kung paano itatawid ang susunod na araw. Umupo sila sa isang bakanteng mesa sa sulok. Isang matandang babae na may malinis na apron ang lumapit sa kanila. "Attorney Eileen, buti napadalaw ka." Masayang bati nito. "Ano sa inyo? Espesyal ang sinigang na baboy ko ngayon." "Aling nena, 2 order niyan at 2 kanin." Nakangiting sagot ni Eileen. "At 2 malamig na Coke." Habang kumakain, walang nagsalita sa kanila. Ngunit sa bawat subo ng mainit na kanin at malinamnam na sabaw, unti-unting nararamdaman ni Eliana ang pagkalas ng buhol sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang mga tao sa paligid, ang kanilang tawanan, ang kanilang simpleng kwentuhan. Dito, walang board meeting, walang stock market, walang corporate politics. Dito, siya ay si Eliana lang, hindi si Miss Navarro, CEO. Maya-maya, isang maliit na batang babae na may bitbit na mga kwintas ng sampagita ang lumapit sa kanilang mesa. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-asa. "Ate, bili po kayo." Tumingin si Eliana sa bata. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa mga mata nito. Ang pangarap, ang pagpupursige. Kinuha niya ang kanyang pitaka at ibinigay sa bata ang bayad para sa lahat ng sampagitang dala nito. "Sa'yo na yan lahat," sabi ni Eliana. Ang boses ay malambing sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. "Mag-aral kang mabuti ha?" Nagliwanag ang mukha ng bata. "Salamat po." Habang pinagmamasdan niya ang batang papalayong tumatakbo, nang masaya. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang malinaw at matalas. Tumingin siya kay Eileen. "Alam ko na ang gagawin ko." "Ano yon?" tanong ni Eileen. "Hindi ko siya sisisantihin," sabi ni Eliana. Ang tanggalin si David ang inaasahan nila. Masyadong madali. Mas masakit kung gagamitin natin siya laban sa kanila. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa labi ni Eileen. Ito na ang Eliana na kilala niya. Pagkasakay nila sa kotse, kinuha ni Eliana ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni David Lim. Ang kanyang puso ay kalmado na. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. "Isang ring lang," sinagot ito. Ang boses sa kabilang linya ay garalgal at puno ng takot. Ma'am Eliana?" Hindi na siya si Eliana na nagmamakaawa. Ang boses niya ay malamig, kontrolado, at puno ng kapangyarihan. "David, may bago akong utos para sa'yo." Narinig niya ang hirap na paglunok nito. "At kung hindi mo gagawin?" Huminto si Eliana, hinayaang mabitin sa ere ang kanyang mga salita. "Alam mo na ang mangyayari." Ang opisina ni David Lim ay naging kanyang personal na kulungan. Ang bawat utos ni Eliana ay isang biglaang pagtunog ng telepono na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Isang malamig na email na nagpapapawis sa kanyang mga kamay. Wala siyang pagpipilian. Ang mga dokumento ng kanyang kataksilan ay nasa kamay ni Eliana. Isang bombang sasabog anumang oras na naisin nito. "Gawin mo," utos ni Eliana sa telepono noong umagang iyon. "At gawin mong kapani-paniwala." Kaya't ginawa niya. Nanginginig ang boses, tinawagan niya si Marco. Nagkunwari siyang nag-aalala. "Marco, kailangan mong malaman to." Bulong niya sa telepono. "Hindi maganda ang sitwasyon. Ipinapabenta sa akin ni Eliana ang isang block ng personal shares niya. Palihim." Sabi niya, kailangan niya ng cash. Mukhang hindi niya kinakaya ang pressure. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Ang tawa ng isang buwitre na nakaamoy ng nabubulok na laman. "Salamat sa impormasyon, David," sabi ni Marco, puno ng pagmamataas. "Manatili ka lang dyan. Ako na ang bahala." Sa kabilang dulo ng syudad, sa penthouse kung saan sila nagtatago ni Isabel, ngumisi si Marco. "Sinabi ko na sa'yo, mahina siya. Isang tulak na lang, babagsak na yan."
Agad silang kumilos. Gamit ang isang front company para hindi matunton sa kanila, sinimulan nilang bilhin ang mga shares na ibinenta ni Eliana. Bawat share na nabibili nila ay parang isang patalim na ibinabaon nila sa likod ng babaeng minsan nilang tinawag na pamilya. Sa opisina ng CEO, tahimik na pinagmamasdan ni Eliana at Eileen ang paggalaw sa stock market. Ang presyo ng shares ng Navarro Holdings ay bahagyang bumaba. Ang balita ay kumakalat sa trading floor. CEO Eliana Navarro, nagbebenta ng shares? May problema ba sa kumpanya? Sigurado ka ba dito, Eli? Tanong ni Eileen, hindi maitago ang bahagyang pag-aalala. Marco is arrogant, sagot ni Eliana. Ang mga mata ay nakapako sa screen. His pride is his greatest weakness. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito para lalo akong ibaon sa kahihiyan. At tama siya. Sa loob ng 2 oras, ang lahat ng pain na inilatag niya ay naubos. Nabili lahat ng kumpanya ni Marco at Isabel. Noon lamang ngumiti si Eliana, isang malamig, kalkuladong nangiti. Okay? Sabi niya kay Eileen, it's time. I-release mo na ang press statement. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang anunsyo ang biglang lumabas sa lahat ng business news terminals sa buong bansa. Navarro Holdings secures exclusive partnership with Singapore-based tech giant Apex Innovations. Ang anunsyo ay parang isang kidlat sa isang tahimik na hapon. Isang proyektong matagal nang pinaghirapan ni Eliana sa ilalim ng radar. Isang proyektong magdadala ng bilyon-bilyong kita sa kumpanya. Agad, ang stock market ay nag-react. Ang presyo ng shares ng Navarro Holdings na kanina lang ay bahagyang bumaba, ay biglang pumailan lang na parang isang rocket. Pataas ng pataas, hanggang sa umabot ito sa pinakamataas na halaga nito sa loob ng 5 taon. Ang mga telepono sa opisina ni Eliana ay nagsimulang mag-ring ng walang tigil. Sa penthouse, ang pagdiriwang ni Marco at Isabel ay biglang natigil. Ang kanilang stockbroker ay tumawag, ang boses ay nagpapanik. Sir, anong gagawin natin? Nabili natin ang share sa mababang halaga, pero ngayon, biglang sumipa, pataas ang presyo. Kung ibebenta natin ngayon, malulugi tayo ng milyon-milyon. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang kopita ng champagne. Ang basag nito sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng kanyang kumpiyansa. Samantala, sa opisina ng CEO, ang kapaligiran ay puno ng kagalakan. Ngunit si Eliana ay nanatiling kalmado. Habang pinagmamasdan niya ang mga numerong kulay berde sa screen, pumasok si Manang Tess. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa mga mata nito ay may ningning ng pagmamalaki. Tahimik nitong inilapag sa mesa ni Eliana ang isang tasa ng mainit na salabat, ang paborito niya. Iyon na ang pinakamatamis na pagbati para sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Isang international number, ang CEO ng Apex Innovations. Congratulations, Ms. Navarro. We are excited for this partnership. Sabi ng boses sa kabilang linya. We must thank Mr. Arturo for his high recommendation. He was right about your vision. Arturo. Muli, ang pangalang yon. Bago pa man makapagtanong si Eliana, nagpaalam na ang kausap. Sa pagtatapos ng araw, matagumpay si Eliana. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Sa kabilang dako, sa basag na katahimikan ng penthouse, ang telepono naman ni Marco ang tumunog. Si Isabel. Ang simple-simple ng plano, Marco! Isang sigaw ang sumabog mula sa speaker, puno ng galit. Paano nangyari to? Sino ang nag-leak ng information? Nabasag ang katahimikan sa penthouse. Ang sigaw ni Isabel sa telepono ay parang talim na humiwa sa nabibinging tainga ni Marco. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit at kahihiyan. Kinuha niya ang bote ng whiskey sa bar at nagsalin sa isang baso. Isang lagok. 2, 3,
hanggang sa maramdaman niya ang pamilyar na init na gumapang sa kanyang lalamunan, pansamantalang pinapamanhid ang sakit ng kabiguan. Sumandal siya sa bintanang salamin, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na kumikislap sa ibaba. Ang syudad na dapat sana ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa nakaraan, hindi sa mga panahong masaya sila ni Eliana, kundi sa mga panahong bago pa iyon. Nakita niya ang sarili bilang isang batang lalaki, payat at nakayapak, nakatira sa isang maliit na barong-barong sa probinsya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na nalubog sa utang. Ang kanyang ina ay naglalabada para lamang may makain sila. Ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka. Hanggang sa isang araw, dumating si Don Ricardo Navarro, ang ama ni Eliana. Isang mabait na tao na may utang na loob sa lolo ni Marco. Nakita ni Don Ricardo ang potensyal sa batang si Marco. Binayaran niya ang lahat ng utang ng pamilya. Ipinatayo sila ng bagong bahay. At higit sa lahat, pinag-aral niya si Marco sa pinakamahusay na paaralan sa Maynila. Kasama ng kanyang nag-iisang anak na si Eliana. "Huwag mong isipin na utang ito," sabi ni Don Ricardo sa kanya noon habang nakapatong ang kamay nito sa kanyang balikat. "Isipin mong tulong sa isang kapamilya." Kapamilya. Ngunit kahit kailan, hindi iyon ang naramdaman ni Marco. Sa tuwing pumapasok siya sa mansyon ng mga Navarro, sa tuwing isinusuot niya ang mga mamahaling damit na bigay sa kanya, sa tuwing gauwing kumakain siya sa kanilang hapagkainan, nararamdaman niya ang bigat. Ang bigat ng utang na loob. Siya ang charity case, ang proyekto ni Don Ricardo. Kahit gaano siya kagaling sa eskwela, kahit gaano kataas ang kanyang mga grado sa mata ng lipunan, siya pa rin ang lalaking tinulungan ng mga Navarro. At si Eliana, kahit kailan ay hindi siya ipinahiya nito. Mahal siya ni Eliana, alam niya iyon. Ngunit ang pagmamahal nito ay isa ring paalala ng kanyang pinanggalingan. Ang pagmamahal nito ay isa ring tanikala. Dito pumasok si Isabel, isang matalino at ambisyosang babae na nakita hindi lang ang kanyang potensyal, kundi pati na rin ang kanyang mga sugat. Si Isabel ang bumulong sa kanya ng mga salitang matagal na niyang gustong marinig. "Hindi ka nila kapamilya, Marco. Gamit ka lang nila. Kailangan mong kunin kung ano ang para sa'yo. Only when you own Navarro Holdings, only then will you be their equal. Higit pa sa kanila." Si Isabel ang nagbigay sa kanya ng apoy. Ang apoy para sirain ang lahat. Ang pag-publicize sa kanilang relasyon at sa pagbubuntis nito sa gabing iyon ay hindi lang simpleng kataksilan. Ito ay isang deklarasyon, isang pag-aalsa, isang paraan upang sabihin sa buong mundo, "Hindi na ako ang batang tinulungan ninyo. Ako na ang hari ngayon." Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa basag na kopita sa sahig, ang apoy na iyon dayon ay tila unti-unting namamatay at napapalitan ng malamig na abo ng katotohanan. Nagring ang isa pa niyang telepono. Isang secret phone. Si Isabel ulit, ngunit sa ibang numero. "May problema," sabi nito. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bahid ng panganib. "The senator is getting impatient. Kailangan nating bilisan ang plano." Senator, isang makapangyarihang anino na tumutulong sa kanila mula sa likod. Isang taong may sariling interes sa pagbagsak ng Navarro Holdings. Pero hindi na nakikinig si Marco sa sinasabi ni Isabel. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang nakita niya ay hindi isang hari, kundi ang parehong batang lalaki mula sa probinsya. Takot, galit at nalilito. "Hindi ako talunan," bulong niya sa sarili. Ang mga salita ay lasang whiskey at kabiguan. "Papatunayan ko sa inyong lahat." Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi ang secret phone, ang regular niyang telepono. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang kabisado.
Ang numero ng isang kilalang showbiz and business reporter. Hello, Brenda. Si Marco to. Oh, I think it's time for an exclusive. May kwento ako para sa'yo. Tungkol kay Eliana. Ang tagumpay ni Eliana ay panandalian lamang. Pagkalipas ng 2 araw, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng bagong partnership, isang bagyo ang biglang humagupit. Hindi ito bagyo ng stock market, kundi bagyo ng iskandalo. Nagising si Eliana sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. Pagbukas niya ng social media, bumungad sa kanya ang isang headline mula sa isang sikat na online gossip site. Ang headline ay malaki, mapangahas at marumi. CEO in distress Eliana Navarro nakahanap ng agarang konsolasyon sa bisig ng isang may asawang negosyante? Sa ilalim ng headline ay isang serye ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo malabo, ngunit malinaw ang intensyon. Isang litrato niya habang nakikipag-usap kay Mr. Chen, isang matandang Taiwanese investor. Sa labi ng isang hotel, sa isang anggulo, mukha silang masyadong malapit sa isa't isa. Isa pang litrato kung saan hinawakan ni Mr. Chen ang kanyang braso. Isang kilos ng paggalang na karaniwan sa kultura nito. Ngunit sa litrato, mukha itong masyadong personal. Ang pinakamasama ay isang litratong kuha sa labas ng isang restaurant kung saan niyakap siya ni Mr. Chen bago sumakay sa kotse nito. Isang yakap ng pasasalamat na ngayon ay naging ebidensya ng isang relasyon. Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig. Isang source na malapit sa CEO. Naghahanap ng financial at emotional support. Isang convenient alliance, isang kasinungalingan, isang maruming kasinungalingan. Agad na kumalat ang balita na parang apoy. Naging viral ang pangalan ni Eliana Navarro na 2 araw pa lang ang nakalipas ay simbolo ng talino at tagumpay, ay bigla na lang naging usap-usapan tungkol sa imoralidad. Nang dumating siya sa opisina, ang mga tingin na sumasalubong sa kanya ay iba na. May mga tingin ng awa, may mga tingin ng paghusga. Ang mga bulungan sa mga sulok ay tumitigil kapag dumadaan siya. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay mas masahol pa. Ang mga konserbatibong miyembro ng board na kanina'y pumupuri sa kanya ay hindi na makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Eliana, this is a PR nightmare, sabi ni Mr. Sandoval. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. This affects the company's image. Ang pamilya Navarro ay may malinis na pangalan. It's a lie, mariing sabi ni Eliana. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. It's a complete fabrication. But the pictures, Hija. Pakiramdam ni Eliana ay nalulunod siya sa isang dagat ng putik. Kahit anong gawin niya, mas lalo lang siyang lumulubog. Ito ang plano nila. Hindi siya kayang talunin sa numero, kaya't sinisira nila ang kanyang pangalan. Gabi na nang makauwi siya. Pagod na pagod ang kanyang katawan at kaluluwa. Naabutan niya si Eileen sa sala, naghihintay sa kanya. Ang mukha ng kaibigan niya ay seryoso. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, napaupo na lang si Eliana sa sahig. Isinandal ang likod sa sofa at niyakap ang kanyang mga tuhod. Why are they doing this to me? Bulong niya, ang boses ay basag. I already lost him. I already lost everything. What more do they want? Hindi sumagot si Eileen. Umupo lang ito sa sahig sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, iniabot nito sa kanya ang isang maliit na paper cup. Ice cream, strawberry. Ang paborito niya mula pa noong college sila. Kain muna tayo, sabi ni Eileen sa isang mahinang boses. Mamaya na ang giyera. Habang tahimik silang kumakain ng ice cream, Raham, sa sahig ng malawak at malamig na sala, ang simpleng gesture na yon ay parang isang life raft para kay Eliana. Isang paalala na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay pa ring totoo. Ang pagkakaibigan nila. Sino sa tingin mo ang kumuha ng mga litrato? Tanong ni Eileen. Hindi ko alam, sagot ni Eliana.
pero dapat malapit siya. Alam niya ang schedule ko. Muli, ang multo ng isang traidor ay bumalik. Habang iniisip nila yon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Eileen. Isang news alert. Tiningnan niya ito at ang kanyang mukha ay biglang natigilan. Eli. Ipinakita niya ang screen kay Eliana. Isang live press conference. Ang nagsasalita ay isang babaeng umiiyak ng husto. Si Mrs. Chen, ang asawa ng Taiwanese investor. I tried to be silent, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. But I cannot let this woman destroy my family. I am filing a case against Ms. Eliana Navarro for adultery and alienation of affection. Ang press conference ni Mrs. Chen ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng nag-aapoy ng gusali. Ang iskandalo ay hindi na lamang tsismis, naging isang legal na kaso na ito. Ang pangalan ni Eliana Navarro ay kinaladkad sa putik at ngayon, ito ay idinadawit pa sa korte. Kinabukasan, ipinatawag si Eileen ng managing partners ng kanyang law firm, isa sa pinakamalalaki at pinakaprestihiyosong law firm sa bansa. Ang meeting ay maikli, formal at brutal. Eileen, we value you as one of our best lawyers, sabi ni Attorney De Leon, ang pinaka-senior na partner, habang pinapaikot-ikot ang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. But this case, it's too high profile, too messy. Ang Navarro-Delgado feud ay nagdudulot ng instability sa market at ang pagiging abogada ni Miss Navarro ay naglalagay sa firm sa isang alanganing posisyon. Anong ibig ninyong sabihin, sir? Tanong ni Eileen, kahit alam na niya ang sagot. The board has decided, you need to drop this case. Let our litigation department handle it. Or better yet, advise Ms. Navarro to settle. This is not just about her anymore. This is about the firm's reputation. Pakiramdam ni Eileen ay sinampal siya. Ang mga taong ito, na pumalakpak sa kanya noong nananalo siya sa mga malalaking kaso, ay siya ngayong unang tumatalikod sa kanya ngayong kailangan niya ng suporta. Lumabas siya ng meeting room na may mabigat na puso. Sa isang banda, ito ang kanyang career, ang law firm na pinangarap niyang mapasukan. Sa kabilang banda, si Eliana, ang kaibigan niyang nag-iisa na ngayon sa gitna ng laban. Hindi na siya nag-isip pa. Pagbalik sa kanyang opisina, nag-type siya ng isang maikling sulat, ang kanyang resignation letter. Pagkatapos, tinawagan niya si Eliana. Meet me at my place, sabi lang niya. Ang apartment ni Eileen ay maliit at simple, isang malaking pagkakaiba sa mansyon ni Eliana. Pagdating ni Eliana, naabutan niya si Eileen sa maliit nitong kusina, nakatitig sa isang cup ng instant noodles. Walang laman ng ref nito kundi ilang itlog at isang bote ng tubig. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Eliana. Nag-resign na ako. Simpleng sagot ni Eileen, sabay buhos ng mainit na tubig sa cup. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. What? Eileen, no. Dahil ba sa akin ito? You can't do this. Iyong karir mo. Mas importante ka kaysa sa karir ko, Eli. Putol ni Eileen at sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang luhang namumuo sa mga mata ng kanyang matatag na kaibigan. Hindi kita iiwan sa laban na to. Paano kita poprotektahan kung ang mga kamay ko ay nakatali? Ngayon, malaya na ako. Ako at ikaw. Laban sa mundo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Eliana. Sa gitna ng lahat ng pagkakanulo, narito ang isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang utang na loob na nararamdaman niya ay hindi na mababayaran. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik siyang lumapit sa ref, kinuha ang mga itlog at nagsimulang maghalungkat sa mga cabinet ni Eileen. Nakahanap siya ng kaunting bawang, sibuyas at isang lata ng corned beef. Sa loob ng ilang minuto, ang amoy ng instant noodles ay napalitan ng amoy ng ginisa.
Nagluto si Eliana ng isang simpleng scrambled eggs with corned beef at naghain ng kanin. Umupo sila sa maliit na mesa at kumain na ng tahimik. Sa sandaling iyon, hindi sila CEO at abogada. Sila ay dalawang magkaibigan na nagdadamayan sa gitna ng unos. Habang naghuhugas sila ng pinggan, muling nagsalita si Eileen. Ang boses ay puno na ulit ng determinasyon. Hindi ako naniniwalang gagawin to ni Mrs. Chen nang walang kapalit. Sabi niya, may nag-utos sa kanya at malamang may nagbayad. Ilang oras silang nagtrabaho sa laptop ni Eileen. Gamit ang kanyang mga koneksyon at kaalaman sa batas, nagsimula siyang maghalongkat. Sinuri niya ang lahat ng posibleng financial records at hating gabi, nakita niya ito. Isang malaking cash deposit sa bank account ni Mrs. Chen. Isang linggo bago ang press conference. Ang perang idineposito ay mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar. Ngunit nang isaliksik pa niya ng mas malalim, nakita niya kung sino ang may-ari ng kumpanya. Isang shell corporation na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng personal assistant ni Isabel Reyes. Gotcha! Bulong ni Eileen. Ngunit bago pa man nila ma-celebrate ang maliit na tagumpay na ito, isang email ang biglang pumasok sa inbox ni Eileen. Galing sa isang anonymous sender. Isang email na walang subject at walang laman, maliban sa isang audio file. Kinakabahan, pinindot ni Eileen ang play. Isang boses ng babae ang narinig nila, malinaw at malupit. Siguraduhin mong masisira si Eliana. At pagkatapos, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na kilalang-kilala ni Eliana. Masusunod, Ma'am Isabel. Ang boses ay pag-aari ni David Lim. Ang araw ng emergency board meeting ay dumating. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Naroon ang lahat ng miyembro. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang bato. Hindi mabasa. Naghihintay. Humuhusga. Naroon din si Marco. Nakaupo sa tabi ng upuan ng chairman. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na insulto. At sa isang sulok, nakatayo si David Lim. Ang mga mata ay nakaiwas. Kunwari abala sa pag-aayos ng mga papeles. Pumasok si Eliana, kasama si Eileen sa kanyang tabi. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang kanyang suot na navy blue power suit ay tila isang baluti. Umupo siya sa kanyang pwesto, sa kabisera ng mesa, at ang buong silid ay tumahimik. Good morning, panimula ni Mr. Sandoval, ang chairman. We are here to discuss a very sensitive matter, ang mga akusasyon laban kay Miss Navarro and its potential damage to the company. Miss Navarro, we would like to hear your side. Tumayo si Eliana, kalmado, tahimik. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Thank you, Mr. Chairman, sabi niya. Ang boses ay matatag. I understand your concerns at nauunawaan ko ang bigat ng mga akusasyon. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako narito para magpaliwanag o para ipagtanggol ang aking sarili. Isang pagtataka ang gumuhit sa mukha ng mga miyembro ng board. Narito ako para ipakita sa inyo ang katotohanan. Tumingin siya kay Eileen. Tumango ito at isinaksak ang isang USB drive sa laptop na konektado sa malaking screen sa kanilang harapan. Walang lumabas na video, tanging isang audio player. Bago ko simulan, gusto ko lang tanungin si Mr. David Lim, sabi ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kanyang CFO. Natigilan si David. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. David, sabi ni Eliana. Ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Akala ko pamilya tayo. Ang mga salitang yon ay tumama kay David na parang isang malakas na sampal. Namutla siya. Bago pa man siya makasagot, pinindot na ni Eileen ang play. Ang boses ni Isabel ang unang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Siguraduhin mong masisira si Eliana kahit anong paraan. Kasunod nito,
Ang boses na kilalang kilala ng lahat sa silid na yon. Ang boses ni David Lim. Masusunod, Ma'am Isabel. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang naririnig sa buong boardroom. Si David ay parang binuhusan ng nagyayelong tubig, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Marco ay napako sa kanya, puno ng pagtataka at galit. Ngunit hindi pa tapos si Eliana. Ang audio recording na yan ay ipinadala sa amin ng hindi nagpapakilala, pagpapatuloy ni Eileen. Ngunit ang sumusunod na ebidensya ay resulta ng aming sariling pagsisiyasat. Sa screen, lumabas ang mga bank statement, ang malaking cash deposit sa account ni Mrs. Chen at kasunod nito, ang trail ng pera mula sa isang shell corporation na pag-aari ng assistant ni Isabel Reyes. Ang bawat dokumento na lumalabas sa screen ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bulungan sa loob ng silid ay lumalakas. Ang mga tingin ng pagdududa na kanina'y para kay Eliana ay ngayon ay nakatutok na lahat kay Marco at David. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, may isa pang detalyeng napansin si Eliana sa audio recording na hindi niya napansin noon. Isang bahagi kung saan sinabi ni Isabel, "Kailangan nating bilisan bago pa kumilos si Arturo." Arturo, muli ang pangalang iyon. Isang piraso ng palaisipan na hindi pa niya nabubuo. Nang matapos ang presentasyon, tumayo si Mr. Sandoval. Ang kanyang muka, na kanina'y puno ng pag-aalala, ay ngayon ay puno ng galit. Itinuktok niya ang kanyang kamay sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. "This is unacceptable. This is corporate sabotage." Sigaw niya bawa. Ang kanyang tingin ay matalim na bumaling kay David Lim. "Security! E-escort si Mr. David Lim palabas ng building na ito. He is fired! Effective immediately!" 2 security guard ang agad na lumapit kay David na hindi na makapagsalita. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong. Tumingin siya kay Marco. Ngunit si Marco ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Eliana. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, ang nakita ni Eliana sa mga mata ni Marco ay hindi pagmamataas o galit, kundi takot, purong takot. Ang pagkakatalsik kay David Lim ay isang malaking dagok sa plano ni na Marco at Isabel. Nawalan sila ng mata at tainga sa loob ng kumpanya. Ngunit para kay Isabel, ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Ito ay panggatong lamang sa kanyang galit. "Stupid old man!" Sigaw niya habang ibinabato ang isang mamahaling florera sa pader ng penthouse. Si Marco ay tahimik lamang sa isang sulok, umiinom. Ang takot na nakita ni Eliana sa kanyang mga mata kanina ay naroon pa rin. Pinalala ng galit ni Isabel. "Tapos na tayo, Isabel," sabi ni Marco sa isang mahinang boses. "They have us." "Hindi pa," matigas na sabi ni Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy. "May isa pa akong baraha, ang huli at pinakamalakas." Kinuha niya ang kanyang secret phone at nag-dial. "Senator," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "It's me." "Yes, may problema. I need you to do it now. The financial fraud investigation?" "Oh, ngayon na. I'm calling in my favor." Kinabukasan habang ang Navarro Holdings ay nagdiriwang pa sa pagkakalinis sa pangalan ni Eliana, isang bagong krisis ang sumabog. Isang grupo ng mga ahente mula sa gobyerno ang biglang dumating sa kanilang opisina, dala ang isang court order. Pursuant to an ongoing investigation into alleged financial fraud and money laundering. Basa ni Eileen sa dokumento, ang kanyang muka ay seryoso. Lahat ng major accounts at assets ng Navarro Holdings ay inuutos na i-freeze, effective immediately. Ang balita ay parang isang bombang nuklear. Financial fraud, money laundering, halos pasigaw na tanong ni Eliana. "That's impossible, malinis tayo." "I know," sabi ni Eileen. Pero ang order ay galing sa itaas, mula sa opisina ni Senator Ramirez.
Ito ay gawa-gawa lamang, Eli. Isang paraan para paralisahin ang buong kumpanya. A power play. Ang epekto ay agaran at brutal. Ang mga operasyon ay natigil. Ang mga tseke para sa mga supplier ay tumalbog. Ang sahod ng libu-libong empleyado ay hindi ma-release. Ang pinakamasama sa lahat, ang balita ay kumalat sa merkado at ang presyo ng kanilang stocks na kamakailan lang ay pumailan lang ay ngayon ay bumabagsak na parang isang bato. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagring. Mga galit na investor, mga nag-aalalang empleyado, mga reporter na naghahanap ng sagot. Ang tagumpay ni Eliana kahapon ay tila isang malayong alaala. Ngayon, siya ay nasa gitna ng pinakamalaking krisis sa kasaysayan ng Navarro Holdings. Gabi na. Si Eliana ay hindi pa umuuwi. Nakaupo siya sa kanyang madilim na opisina. Nakatingin sa mga numerong pula sa screen. Sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan niya ng kanyang ama ay maaaring mawala. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Pagod na pagod siyang umuwi sa mansyon. Inaasahan niyang dadatna ng isang bahay na balot sa katahimikan at pag-aalala. Ngunit sa halip, naabutan niya si Manang Tess sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga halaman sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Manang, anong ginagawa ninyo?" Tanong niya. Ang boses ay pagod. "Hindi niyo po ba narinig ang balita?" Lumingon si Manang Tess, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Narinig ko, Hija," sabi nito sa isang mahinahong boses. "Pero kahit gaano kalakas ang bagyo, kailangan pa ring diligan ang mga halaman. Kung hindi, pagkagising natin bukas, wala na silang buhay." Ang simpleng mga salitang yon ay tumama kay Eliana. Isang paalala na sa gitna ng pinakamalaking krisis, may mga bagay na kailangan pa ring alagaan. Ang pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay tila napakalayo nang biglang tumawag si Eileen. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala na hindi pa niya narinig dati. "Eli, they did it," sabi ni Eileen. Ang bawat salita ay mabigat. Na-freeze ang mga account natin. Lahat. Pati ang mga emergency funds. Huminga ito ng malalim. "Kung hindi natin ito maayos sa loob ng 24 oras, bago mag-open ang market sa Lunes, magkakaroon ng mass panic, magiging worthless ang stocks, babagsak ang kumpanya." Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. "Tapos na tayo. Tapos na tayo." Ang mga salita ni Eileen ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Eliana na parang isang hatol. Napaupo siya sa isang upuan sa hardin. Ang lakas ay tila biglang naubos mula sa kanyang katawan. 24 na oras. Paano? Paano nila lalabanan ang isang makapangyarihang senador sa loob lamang ng isang araw? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang salita ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na paulit-ulit niyang narinig. Arturo. "Hanapin mo si Arturo," sabi sa sulat ng kanyang ama. "We must thank Mr. Arturo," sabi ng CEO ng Apex. Bago pa kumilos si Arturo, sabi sa recording ni Isabel, sino si Arturo? Siya na lang ang natitira nilang pag-asa. "Eileen," sabi niya sa telepono. Ang boses ay may bagong determinasyon. "Kailangan nating hanapin si Arturo. Ngayon din." Mabilis silang kumilos. Habang si Eliana ay hinalungkat ang lahat ng lumang papeles at diaries ng kanyang ama, si Eileen naman ay ginamit ang kanyang mga kakayahan bilang investigador. Naghahanap sila ng kahit anong record, kahit anong koneksyon sa pangalang iyon. Ngunit wala silang makita. Walang Arturo sa mga legal na dokumento, sa mga listahan ng empleyado, o sa mga bank records. Para siyang isang multo. "Baka palayaw lang?" sabi ni Eileen. Halos mawalan na ng pag-asa. Napahinto si Eliana. "Palayaw." Bigla niyang naalala ang isang bagay. Isang kwento na ikinuwento sa kanya ni Manang Tess noong bata pa siya.
Isang kwento tungkol sa isang matalik na kaibigan ng kanyang ama noong sila'y mga binata pa, bago pa man naitayo ang Navarro Holdings. Isang kaibigan na kasama niyang nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Ang palayaw nito, Arthur, bulong niya. Ang tawag daw ng lola ko sa kanya ay Arthur. Ngunit hindi Arturo ang pangalan. Iyon ay bahagi lamang ng isang mas mahabang pangalan. Si Mang Nestor, biglang sabi ni Eileen. Sino ninom? Naguguluhang tanong ni Eliana. Ang may-ari ng karinderya, paliwanag ni Eileen. Ang buong pangalan niya ay Nestor Arturo Vargas. Siya si Aling Nena, ang asawa niya. Kaya pala pamilyar ang tingin niya sa akin. Nakita niya siguro ako kasama ng papa mo noon. Walang sinayang na sandali. Kahit hating gabi na, sumakay sila sa kotse at nagmaneho pabalik sa Quezon City. Naabutan nila ang karinderya na sarado na, ngunit may liwanag pa sa bintana, sa itaas na palapag. Kumatok sila ng malakas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may malumanay na mukha at maputing buhok ang lumabas, si Mang Nestor. Ang taong kilala nila bilang si Aling Nena. Nakita niya si Eliana at sa kanyang mga mata, may biglang nagbago, isang pagkilala, isang lungkot. Alam kong darating ka rin, Hija, sabi nito sa isang mahinahon na boses. Halika kayo, pumasok kayo. Sa loob ng simpleng sala sa itaas ng karinderya, sa ibabaw ng isang tasang mainit na tsa, ikinuwento ni Mang Nestor ang lahat. Siya at ang ama ni Eliana ay matalik na magkaibigan. Sila ang orihinal na partners. Ngunit si Arturo o Nestor ay pinili ang isang simpleng buhay, habang si Ricardo ay itinuloy ang pangarap nilang magtayo ng isang imperyo. Ngunit sa likod ng lahat, nanatili siyang isang silent partner, isang lihim na tagapayo, ang taong pinagkakatiwalaan ng ama ni Eliana nang higit kanino man. Alam ng papa mo na may mga ahas sa paligid niya, sabi ni Mang Nestor. Kaya't nag-iwan siya sa akin ng isang panigurado, isang bagay na gagamitin lang sa pinakamatinding pangangailangan. Ano po iyon? Tanong ni Eliana. Ang puso ay kumakabog. Isang utang, sagot ni Arturo. Isang malaking utang na loob ni Senator Ramirez. Noong siya'y isang abogadong walang pangalan, nasangkot siya sa isang malaking gulo. Isang gulo na maaaring sumira sa kanyang buhay. Ang papa mo at ako, tinulungan namin siya. Itinago namin ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Tumayo si Arturo at kinuha ang isang lumang landline telephone sa isang sulok. Ang ebidensyang yon, sabi niya habang nagdadial, ay nakatago pa rin sa akin hanggang ngayon. Ilang ring lang, may sumagot. Ang boses ay inaantok at iritado. Senador, si Arturo ito. Isang sandali ng katahimikan. Oras na para magbayad ka sa lumang utang mo sa akin. Lunes ng umaga. Ang araw ng botohan. Ang kapaligiran sa boardroom ng Navarro Holdings ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang balita tungkol sa pag-freeze ng mga asset ay kumalat na. At ang kinabukasan ng kumpanya ay nakabitin sa isang napakanipis na sinulid. Pumasok si Eliana at Eileen. Ang kanilang mga mukha ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang matinding tensyon. Umupo sila sa kanilang mga pwesto, naghihintay. Ilang minuto bago magsimula ang pulong, bumukas ang pinto. Pumasok si Senator Ramirez, kasama ang kanyang mga tauhan. Bilang bahagi ng aming investigasyon, anunsyo niya sa isang malamig na boses, narito ako upang i-oversee ang proceedings at tiyaking ang interes ng publiko ay mapoprotektahan. Isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paraan upang takutin ang board. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mr. Sandoval, para simulan ng botohan muling bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki sa isang simpleng barong ang pumasok. Si Mang Nestor Arturo. Nagulat ang lahat. Sino ang matandang ito? Paumanhin sa aking pagkaantala, sabi ni Arturo sa isang magalang
ngunit may awtoridad na boses. Ako po si Nestor Arturo Vargas at narito ako bilang kinatawan ng pangalawang pinakamalaking non-voting shareholder ng kumpanyang ito. Isang bulungan ng pagtataka ang pumuno sa silid. Si Senator Ramirez ay natigilan. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho. At bilang shareholder, pagpapatuloy ni Arturo, may karapatan akong magsalita bago ang botohan. Tumingin siya sa senador. Senator Ramirez, bago po tayo magpatuloy, maaari ko po bang malaman kung ano na ang status ng inyong investigasyon? Pawis ang nagsimulang mamuo sa noo ng senador. Alam niyang isang maling galaw lang. Ang kanyang buong career ay sasabog. After a thorough review, sabi ng senador, ang boses ay pilit na pinapakalma. My office has found no substantial evidence of financial fraud. The order to freeze the assets of Navarro Holdings is hereby lifted effective immediately. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa mga miyembro ng board na tapat kay Eliana. Si Marco, na nakaupo sa isang sulok, ay napatingin kay Isabel na kasama niya. Ang muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigo. Tapos na ang kanilang alas. Kung gayon, sabi ni Mr. Sandoval na muling nabuhayan ng loob, maaari na nating simulan ang botohan. Ngunit itinaas ni Eliana ang kanyang kamay. Mr. Chairman, kung maaari po, ako muna. Tumayo siya. Ang lahat ng atensyon ay bumalik sa kanya. Ngunit hindi na siya ang babaeng nasaktan at ipinahiya. Ang nakatayo sa kanilang harapan ay isang reyna. Sa nakalipas na mga linggo, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kumpanyang ito at ang aking pangalan ay dumaan sa matinding pagsubok. Sinubukan nila tayong sirain gamit ang pera. Sinubukan nila tayong sirain gamit ang kasinungalingan. Sinubukan nila tayong sirain gamit ang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa bawat miyembro ng board. Ngunit hindi sila nagtagumpay. At alam niyo kung bakit? Dahil ang pundasyon ng Navarro Holdings ay hindi itinayo sa pera, kasinungalingan o kapangyarihan. Itinayo ito sa isang bagay na mas matibay. Itinayo ito sa dignidad. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kayo hihilingan na bumoto para sa akin dahil ako ay isang Navarro. Hinihiling ko sa inyo na bumoto para sa kinabukasang gusto nating lahat. Isang kumpanyang pinapatakbo ng katapatan. Isang kumpanyang nagpapahalaga sa kanyang mga empleyado. Isang kumpanyang ang pinakamalaking yaman ay ang tiwala. Pagkatapos niyang magsalita, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, nagsimula ito sa isang tao. Si Mr. Sandoval, itinaas niya ang kanyang kamay. I vote for Miss Eliana Navarro. Sumunod ang isa pa at isa pa. Hanggang sa halos lahat ng kamay sa silid ay nakataas na. Isang landslide victory. Tapos na ang laban. Habang nagkakagulo at nagbabati ang lahat, si Isabel ay mabilis na tumayo at sinubukang umalis. Ngunit hinarang na siya ng mga security personnel sa pinto, kasama ang mga tauhan ng NBI na ipinadala ni Arturo. Si Marco naman ay naiwang nakaupo, nakatingin sa kawalan. Tapos na ang lahat para sa kanya. Sa gitna ng tagumpay, hindi ang mga miyembro ng board o si Arturo ang hinanap ng mga mata ni Eliana. Hinanap niya si Eileen, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Nagkatitigan sila, walang salita. Isang tango lang at isang ngiti. Isang nangiti ng pag-unawa, ng pasasalamat, ng tagumpay, na silang dalawa ang naghirap. Habang papalabas ng boardroom, sa isang tahimik na pasilyo, biglang hinarang ni Marco si Eliana. Ang dating pagmamataas ay wala na sa kanyang mukha. Ang natira na lang ay isang lalaking basag at talunan. Eliana? Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Patawad! At sa harap niya, sa malamig na marmol na sahig ng gusaling minsan niyang pinangarap na angkinin, lumuhod si Marco Delgado. Ang pagluhod ni Marco
ay isang imahe na hindi inaasahan ni Eliana. Ang lalaking minsang tumayo ng buong pagmamalaki sa entablado para ipahiya siya ay ngayon nasa kanyang paanan, isang anino ng dati niyang sarili. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang galit, ang pagnanais na saktan din siya na iparamdam sa kanya ang kahihiyang dinanas niya. Ngunit nang makita niya ang kawalan sa mga mata nito, ang pagiging basag ng kanyang kaluluwa, isang ibang damdamin ang nanaig. Hindi awa, kundi isang uri ng pagod na kapayapaan. "Tumayo ka, Marco," sabi niya. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng galit. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na kayang tumulo. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad, Eliana. Pakiusap." Umiling si Eliana. "Hindi ko masasabing pinapatawad na kita ngayon, Marco. Siguro, hindi sa paraang gusto mo. Ang sugat na iniwan mo ay napakalalim." Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha nito. Pero, pagpapatuloy niya, "Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad." Dahan-dahang tumayo si Marco, naghihintay sa kanyang hatol. Inaasahan niya ang sigaw, ang sumbat, ang paghihiganti. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Kumuha si Eliana ng isang sobre mula kay Eileen na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Iniabot niya ito kay Marco. "Ano to?" tanong niya. "Isang plane ticket," sagot ni Eliana. "Papuntang Davao. Mayroon tayong maliit na branch doon. Isang warehouse. Magsisimula ka doon. Mula sa pinakamababa. Walang special treatment. Walang koneksyon sa pangalan ko." Naguguluhang tiningnan siya ni Marco. Bakit mo to ginagawa?" "Dahil naniniwala akong lahat ng tao ay may karapatang itayong muli ang kanilang dignidad," sabi ni Eliana. "Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Marco. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ayokong magdala ng galit habang buhay. Ang paghihiganti ay hindi magpapalaya sa akin, pero ang pagbibigay ng pagkakataon sa iyo na itama ang buhay mo, siguro, iyon ang magpapalaya sa ating pareho." Walang masabi si Marco. Kinuha niya ang sobre. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Eliana hindi bilang isang premyo na dapat makuha, kundi bilang isang taong tunay niyang sinaktan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng pagsisisi. Tumalikod si Eliana at nagsimulang maglakad palayo. Bago umalis si Marco, may humabol sa kanya sa lobby. Si Manang Tess. May dala itong isang paper bag. "Ito," sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang isang lunchbox na may lamang mainit na pagkain. Isang baon. "Para sa biyahe mo." Tumingin si Marco sa matanda. Ang kanyang mga mata ay muling nag-init. Ang simpleng kabaitan na ito, matapos ang lahat ng kanyang ginawa, ang tuluyang bumasag sa kanyang puso. "Magpakabait ka, iho," sabi ni Manang Tess. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marco hindi ang paghusga, kundi ang paalala ng isang pamilyang kanyang winasak. Samantala, bumalik si Eliana sa kanyang opisina. Ang opisina na ngayon ay tunay na sa kanya. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya ng may bagong galang at paghanga. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang syudad na sumaksi sa kanyang pagbagsak at sa kanyang muling pagbangon. Hindi na siya ang babaeng nangangailangan ng pag-aproba mula sa iba. Hindi na siya ang babaeng ang halaga ay nakadepende sa lalaking katabi niya. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ang hangin ay parang mas malinis. Ang liwanag ay parang mas maliwanag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ito. Kalayaan. Isang taon ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Pinipintahan ng kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Ang tunog lamang na maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang sigaw ng mga ibon sa di kalayuan.
Sa ilalim ng isang puno ng niyog, sa isang simpleng banig na nakalatag sa puting buhangin, nakaupo si Eliana. Hindi na siya nakasuot ng kanyang power suit. Isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin ang kanyang suot. Ang kanyang buhok ay nakalugay, hinahaplos ng amoy alat na hangin. Sa tabi niya, nakaupo si Eileen, nakasandal sa puno, hawak ang isang libro na hindi naman niya binabasa. Ang Navarro Holdings ay mas matatag kaysa dati. Sa ilalim ng pamumuno ni Eliana, hindi lang ito lumago sa kita, kundi nakilala rin bilang isang kumpanyang may puso. Naglunsad siya ng mga programa para sa mga empleyado, nag-invest sa mga community project, at pinatunayan na ang tagumpay at integridad ay maaaring magkasama. Si Isabel ay nahatulan at kasalukuyang nakakulong. Napatunayan din kalaunan na ang dinadala niyang bata ay hindi anak ni Marco. Si Marco naman ay nanatili sa Davao. Hindi na sila nag-usap muli, ngunit paminsan-minsan, nakakatanggap si Eliana ng mga ulat mula sa branch manager doon. Mga ulat tungkol sa isang tahimik na lalaki na nagtatrabaho ng mabuti, nagsisimula muli mula sa wala, at unti-unting binubuo ang kanyang sarili. Masaya ka ba? Ang tanong ni Eileen ay isang bulong lamang, halos kinain na ng tunog ng mga alon. Ngumiti si Eliana, isang ngiting totoo at walang bigat. Tumingin siya sa papalubog na araw. Masaya ay isang komplikadong salita, sagot niya. Pero masasabi kong payapa ako at sa tingin ko, mas mahalaga iyon. Hindi na kailangan pang magtanong kung napatawad na ba niya si Marco. Ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon na ginawa niya isang araw. Ito ay isang proseso, isang unti-unting paghila ng mga tinik na naiwan sa kanyang puso. Hindi para burahin ang sugat, kundi para hayaan itong maghilom. Hindi na rin kailangan pang tanungin kung ano ang namamagitan sa kanila ni Eileen. Ang kanilang relasyon ay lumalim sa isang antas na hindi na kailangan ng pangalan. Sila ay magkaibigan, sila ay magkasangga, sila ay pamilya, sila ang naging kanlungan ng isa't isa noong ang mundo ay gumuho. Dahan-dahang isinandal ni Eileen ang kanyang ulo sa balikat ni Eliana. Isang kilos na natural at puno ng pagmamahal. Hindi sila nagsalita, hindi na kailangan. Pinanood lamang nila ang paglubog ng araw hanggang sa ang huling piraso ng liwanag ay magpaalam at mapalitan ng isang kalangitang puno ng mga bituin. Sa katahimikang yon, sa piling ng isang taong nakaintindi sa bawat piraso ng kanyang basag na puso at tumulong sa kanyang buuin itong muli. Nahanap ni Eliana Navarro ang kanyang hinahon. Ang tunay na kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng bagyo sa buhay. Ito pala ay ang kakayahang manatiling nakatayo at nakangiti habang sumasayaw sa gitna ng ulan. At sa pagsasayaw niyang iyon sa ulan, dito natin siya iiwanan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang unang kabanata, ang sandali ng kanyang pagbagsak. Ramdam na ramdam ko ang bawat piraso ng kanyang nabasag na puso. Dahil ang kwento ni Eliana, bagamat isang likhang isip, ay hango sa mga totoong pait at tagumpay na nasasaksihan natin sa araw-araw. Ipinapaalala nito sa atin na sa bawat pagkakasugat, mayroong butil ng paghilom na naghihintay, na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang maliit na ilaw ng pag-asa na kayang magbigay liwanag na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa paulit-ulit na pagbangon. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Eliana, sa iyong palagay, kaya mo bang magpatawad sa paraang ipinakita niya? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga puso.
Ang kwentong puso na pinamagatang Ang Pagtatagpi-tagpi ng Puso ay isang orihinal na likha ng hinahon. Ang inyong tagapagsalaysay, Mia